Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Panlipunan 4. Ang ating paksa ngayon ay nailalarawan ang pagkaakinanlang heograpikal ng Pilipinas, mga anyong tubig. Aralin 9. Ito na ang huli sa apat na heograpiyang pisikal na tatalakayin natin. Ang link ng mga naunang tatlong bahagi ng heograpiyang pisikal, ang panahon, klima, at mga anyong lupa ay nasa description box sa ibaba. Maraming uri ng anyong tubig. Mapalad ang Pilipinas dahil nabiyayaan ng halos lahat ng uri nito. Ano-ano nga ba ang mga ito? Magsimula muna tayo sa mga tubig na nakapalibot sa bansa. Sa silangan ng Pilipinas ay ang Karagatang Pasipiko. Ang karagatan ay ang pinakamalawak at malalim na anyong tubig. Ang Pilipinas ay may bahaging malapit sa dagat, ang South China Sea sa kanluran, Sulu Sea sa timog kanluran, at Celebes Sea sa timog. Ang dagat ay maliit ng kaunti sa karagatan at ito ay karugtong din ng karagatan. Ang channel naman ay anyong tubig na nasa pagitan ng dalawang bahagi ng lupa, tulad ng Bashi Channel na nasa gitna ng Taiwan at Pilipinas. Papasok ng kaunti sa kalupaan ay ang Golpo. Ang Golpo ay bahagi ng dagat subalit halos napalilibutan ng lupa na may makipot na bukana. Kadalasan nagiging daungan ito ng mga barko dahil may kalaliman. Halimbawa nito ay ang Golpo ng Lingayen. Mas maliit sa Golpo ay ang Look. Mas maliit ang bahagi na papalibutan ng lupa at mas malawak ang bukana nito kumpara sa Golpo. Ang Look ng Maynila ay halimbawa nito. Lahat ng mga nasabing anyong tubig ay tubig alat dahil maalat ang tubig ng mga ito. Kung ang anyong tubig ay buong napapalibutan na ng lupa, ito ay tinatawag na lawa. Kadalasan galing sa mga bukal o ilog ang tubig nito. Minsan nabubuo rin ito mula sa ulang naiipon. Maraming ilog sa Pilipinas tulad ng Cagayan, Mindanao, Agusan, Pampanga at Pasig River. Ang ilog ay mahabang anyong tubig na dumadaloy at madalas nagmumula sa mga kabundukan. Tinatayang may 421 ilog ang Pilipinas at 18 sa mga ito ay mga pangunahing ilog ng bansa. Kasabay ng ilog ay mayroon ding mga batis. Ang batis ay anyong tubig na mas maliit sa mga ilog. Madalas, ito ay nag-uugat mula rin sa ilog. Kung ang anyong tubig ay nanggagaling sa mataas na lupa at dumadaus-dos pababa, ay tinatawag na talon. Ang talon ng Pagsanhan at Maria Cristina ay sikat na puntahan ng mga turista sa bansa. Kapag ang bahagi ng tubig ay may halong lupa, ito ay tinatawag na latian. Ang latian o lusak ay maputik na anyong tubig. Halimbawa nito ay ang Candaba. Subalit ang latian ng Candaba ay natutuyo rin tuwing Nobyembre hanggang Abril, sa panahong ito ay nagiging lupang sakahan. Hindi lahat ng uri ng isda ay naninirahan sa tubig alat. Mayroon din nasa tubig tabang. Mapalad ang Pilipinas dahil taglay nito ang dalawang uri ng katubigan at sa napakaraming bilang pa. Isa ito sa kalamangan ng isang bansang arkipelago tulad ng Pilipinas. Bilang buod, ang pinakamalaking anyong tubig ay ang karagatan. Liliit dito ay ang mga dagat. Sa pagitan ng dalawang anyong lupa ay matatagpuan ang channel. Ang Golpo ay bahagi ng dagat na nakapaloob sa lupa at may makipot na bukana. Liliit sa Golpo, ngunit may mas malaking bukana ay ang Look. Kung napapalibutan ng lupa ang tubig, ito ay tinatawag na lawa. Ang mga ilog ay tubig tabang na umaagos patungong dagat. Ang mga sumasangang tubig mula sa ilog o bukal ay tinatawag na batis. Kung galing sa mataas na lupa at bubulusok pa ibaba ang isang anyong tubig, ito ay tinatawag na talon. Ang sumisingaw na tubig mula sa ilalim ng lupa ay tinatawag na sibol o bukal. Ang susunod na aralin ay nailalarawan ang pagkakakilanlang geographical ng Pilipinas, populasyon. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!